Talagang mabuti. Ay ating kandidato kung minsan hindi po puso sistema. Ito po ito po sa isang katanungan. Kapag tayo namatay, ay meron pa ka lang na ating pag-aaralan. Kaya namatay po tayo, may mga natulog kasi na pag namatay ka, wala ka na alam. Pag namatay ka kanya, wala ka na alam. Kahit kayo namatay ka. Isang buhay na halimbawa na ganitong klaseng maniniwala ay mga saksido mo ka. Ito kailang aral ko. Sa kailang website na www.jw.org. Ito kailang website mo nila. King Solomon wrote that the dead know nothing at all. The dead cannot love or hate, and there is no work, no planning, no knowledge, no wisdom in the grave. Talata. Alam po natin sinasabi ng talata ngayon. Kaya Psalm 1 verse 4, the Bible tells us that when someone dies, it is because of that. Kung tinignan niyo yung talata yan, wala po siya sinasabi ko. Wala na yung disaster mo. Pagka sinasabi ni Solomon, si Ecclesiastes, pagka ang tabi namatay, wala na siya alam, ito yun. Saan paraan? Ang wala na siya alam. Na wala na ba lahat na kanyang memory sa kanyang sarili. Wala na siya naalaman o nakakalaman lang kung sino matay ka na. Hindi yun. Basahin mo na sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5, bring tayo ng quotation. Subalit nalalaman ng buhay na sila mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang mga bagay, wala ba sila pinagpapala sa mga nag-aaral nila ay nakalimutan. Ang kanyang pag-ibig, pagkapot, pag-ibig, wala na. Wala na sila ng bahagi, mga pagkaiman. Yung mga bagay na nagawa sila na ano, hindi nila alam. Hindi nila alam kung ano mabayaran sa mga ng lupa. Pero hindi sila sabi na wala na sila alam. Kasi mga maniniwala ito, naniniwala yung babae ito, na tao ng ano ba? So, kung namatay ka, katawan mo lang magiging kanya. So, natutulog ka na nila. So, wala ka na alam. Ito to. So, ito po ang ating bibigyan pansin sa ating pag-aaral. So, bakit ito? Meron ba tayong mag-aalaman? Kung tayo namatay na, meron ba tayong alam? Kasi kung natin ito, yun. Pag namatay tayo, yung alaala na ating pamumuhay sa lupa, mananatili yun pag namatay ka. So, hindi mo mawala yung sa iyong kaisipan. So, ano may kumuha mo sa lumpang ito, maaalaan mo, yung malilimutan. Sa'yo mo natin. Ito sa Lucas, chapter 6, 19-31. Mayroon isang tao mayaman na nagsusuot ng kulay-lupi at pinong-pino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakabusay sa pulubi na pangalan Lazaro na puno ng mga sundan na naghahanap na makakain mula sa mga nauulog sa pagkapayaman. Magiging mag-aso yung mga napit na hinihiburan ng kanyang mga sundan. At ang yan namatay ang pulubi at siya hindi nila na mangyari sa kantuan ni Abraham. Ito po yung matamak sa haling. So, ang Tagalog, sinapupunan ni Abraham. Yung mga Tagalog, wala naman sinapupunan si Abraham, lalaki si Abraham. Kantuan ni Abraham. Namatay din ng mga mayaman at nilibig. At mula sa halik sa kanyang pinagturusan, ay tumingala siya at nakita sa banal si Abraham at si Lazaro sa kanyang kantungan. Sisigaw sinabi ng Abraham, awa ka sa akin. At subuhin mo si Lazaro upang itabog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang ating tila sapagkat nag-iirap ako sa apoy na ito. So yun natin. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo kayo. Sumula na siya alam sa mga bagay na nangyari kung siya po yung paalala siya na alam. Hindi mo na maalala. Sabi ni Abraham, alalahanin mo sa iyong buhay ay kinadya po ang iyong mabuting bagay at sila sa naman ay ang masamang bagay. Subalit ngayon ay naayos sa rito at ikaw ay nagpurusan. Bukod dito may isang malaking panging inilagay sa pagitan natin upang
mga nagdanahin sa uwid po at dito, pagtungo sa inyo, ay di maaari. At wala rin makatawid mula niya pagtungo sa amin. At sinabi niya, kung ngayon pinag-ikusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking Ama. Sapagkat ako'y may ilaw at kapatid, at alam niya may isang siya kapatid. Upang magpatuto sa kailangan na hindi din sila mapunta sa kampo ng pagtutusan. Diba, sinabi niya, nasa kanya si Moises, at ang mga propeta, ayan mo sila makinig sa kanila. Why? Alam niya, Abraham, si Moises, at ang mga propeta. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham. Diba, sa mula sa mga propeta, ay pupunta sa kanila, sila yung magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moises, at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayan kahit may isang kumahan mula sa mga patay. Ang totoo niya, ang bumalik si Lazarus mula sa mga patay, halos hindi mahihinig. Makulit takot nila, di ba? Pero yan makikita na sa sila rito na bakit. Pero po sila na. Alam nila yung mga dating nangyari dun sa mga iba, di ba? Alam nila ng mayaman na sila yan. At alam din na si Lazarus may tuturusan. Alam din na mayaman may meron pa sa limang kapatid. So, nung sinasabi nila na pagkamatay mo, wala ka na anak. Pero yung pamumuhay mo, kung nakaraan, alay ko alam ko pa rin yun. Parang meron ko pa rin yun, pero alam ko yun. Yung part na yung pamumuhay sa lupa, lalo na yung mga alam ng mga bagay, hindi mo makalimutan. Posible. Kung ang buhay ka may palimutan nyo. So, isa sa natabi na binasa natin. Yung may pa rin, yung alaala, ang buhay ko sa lupa, hindi na natin sa English. Di ba hihingi na natin dito, ang mga fundamental na bagay, di ba patay, pero sila kaisipan. At meron silang memory. Di ba? Hindi totoo, pinamatay ang tao, wala na siya alam. Absolutely, wala na siya alam. Hindi totoo yun. So, 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayo lahat ay pinamamarap sa hukuman ni Kristo, upang maumpisa ito magkamot ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti masama. Para makakatulan ng Diyos kung hindi mo na alam kung anong ginawa mo. Ano magiging masaya na natin, Panginoon? Alam mo ginawa mo, ay sasabihin ng masama ang ginawa mo. Alam mo yun. Paano yung kakatulan kung wala ka na alam? Hindi alam mo. Hindi mo makalimutan yung mga bagay na yung ginawa. Yun ang magiging mas masaya na Diyos sa'yo kung hindi kaya tulan. So, dahil mga talaga yung nakikita natin, hindi totoo na wala ka na. Yung naaalaw na doon pa rin. Hindi mo malilimutan yun. Tingnan nyo. Kilala ka, magkakilala sila. Yung Lazaro, alam mo yung mayaman. At yung mayaman, alam mo si Lazaro. Parang nangyari, wala na silang alaala, memory ng mga bagay na nangyari. Yung buhay sila, wala sila. At wala sa others na kanyang pinagdurusahan, ay tumigala siya sa mga si Abraham. O sabihin na natin yung mayaman, hindi niya kilala si Abraham. Pero nagpakilala si Abraham, so hindi siya isip. Si Lazaro, bakit niya kilala si Lazaro? Iba-araw-araw kasama si Lazaro. Sa kanyang kantuan, nakita niya eh. So kung hindi niya wala na siya alam, hindi niya alam kung sino yung mga yun. Hindi niya alam kilala si Lazaro. Kung wala na siya kanaala, na natira kung sino mga yun. Totoo. Alam niya, kilala niya si Lazaro. Tutin siya eh. Ang doon si Abraham, si Lazaro. So ibig sabihin, meron siya kung kikinala kung sino yung mga tao yun. Si Abraham at si Lazaro. Pangalaw, tingnan mo lang. Yung mga nangyari, alam din niya. Kung anong nangyari sa ikaw iba. Kasi sinabi natin kanina. Subahat sinabi ni Abraham, wala. Alalahan mo sa iyong buhay. Ano mo maalala kung wala ka nalaala? Di mo may tawag doon, yung tawag na nagka-amnesia. At ano ito, hindi mo wala siya naalala. So definitely, wala na yung memory niya, may amnesia na. Sabi niya, may pumunta niya, mas naalala siya. May deal na doon. Kasi nagkaroon ka ng amnesia, alakan na alam. Hindi. Sinabi niya, alalahan mo kanya. Kasi yung buhay, ay tinanggap mo ang iyong pabuling bagay. At sila sa naman ay mas mga bagay.
Subalit ngayon ay inaayos sa rito at ikaw ay tulad. So, kaya siya talahala sa mga bagay na nangyari kung sa iyo ay ma. Kaya nga po yung investigation sa Senado ng Puno sa Rio Romar, nakakatawa eh. Alasan na alalo si bata pa, gusto mo yun. Lahat tayo naging bata, kahit pa paano. Meron tayo na ala-ala, gusto rin kaya sa atin. Kung sino ba buka ito, hindi na tayo dito. Hindi ka makakalusot, pag gano'n ang reason eh. Hindi makakalimutan yung ala-ala mo. Hindi nangyari sa'yo. At least mga video na bagay na nangyari, naging ko iba. Yung mga relationship. Alam niyo, meron siya na magkabuti. Kung wala siya ala-ala, wala siya ka na. Kung sino man o ilan pa na kanyang kapatid na iniwan, kung sino ay pa. The first 28 yun. Sapagkat ako'y may magkapatid na lalaki, na lalaki. Alam niya, hindi na, di ba? Kung magpaluto sa kailangan, hindi rin sila mapunta sa dako dito ng pagtuloy sa kanila. Paano niya alam, pero rin siya magkapatid. Wala siya kailangan. Meron pa rin siya kanama sa mga bagay ng nakaraan o si buhay pa. Alam niya, meron siya ng kapatid. Alam niya kung anong nangyari sa kanya. At kilala niya si Basa. Nakasama niya araw-araw nung siya buhay pa. So, ito doon sinasabi nila. Apat na kasunod natin requires na at naalala natin kung ano ginawa sa lupa. Paano mahanap ko ng isang tao na wala alam? Di ba ba? Pumatay siya ng tao. Pinatay yung tao. Pero nagkaroon sila ng misya. Ano mo siya sabihin ng hukom? Pinatay mo siya. Alam ko kung alam ko niya. Alam ko na alam pinatay mo yan. Di mo siya masakandaan. Wala siya alam. Di mo niya pinatay niya. Di mo ako pinatay yung tao niya. Di mo alam na umagap sa lugar na yan. Kaya misis niya. Kaya lahat na ako kung ano ang ginawa mo para hindi mahangula. Ibigay niyo sa Romans chapter 5 to 11. Ngunit ayon sa iyong katigasan, ayon sa iyong katigasan ng puso hindi nagsisisi, kaya hindi mo maparasin sa sarili ng kuha sa araw ng kuha ang pagpapayag ng matig na pagbubuong ng Diyos. Kaya yung gagantiyan ng bawang tao ayon sa kanyang magawa. So kinakailangan lahat ng tao kanyang ginawa para matulong siya. Ito hindi alam mo itong ginawa, paano siya? Ano na? Kaya yung gagantiyan ng bawang tao ayon sa kanyang magawa. Kaya sa kanila, sa pamagitan ng pagsasaka, sa buting gawa, na nagkahanap ng kalalatingan, karangalan, at ang kawalan ng kasyaraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang kabalik tayo kay Pablo. Pag namatay si Pablo, nakalimutan niya na sila paglaban ng masikap, paglaban sa buting tayo paglaban, natama niya pagkatapos sa kanyang takuin, at paglaban niya kanyang nakalimutan niya. Paano siya agulan? Kasi magputi kung sa gusto niya alam. Actually ko na. Samantala sa kanyang pagkasarili ay hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bago siya sumusunod sa kasamaan, ay para sa kailang bukuha ng kanya. Magkakaroon ng hirap at pinati sa bawat kaluluwa ng tao na lumagawa ng kasamaan, tuloy sa Hudyo at hindi sa Grego. Sumalit na lapiat, karagad kung may para sa bawat kaluluwa ng mabuti, tuloy sa Hudyo at hindi sa Grego. Sa Panginoon Diyos, hindi nagtatagi ng mga tao. Doon po sa sulat ni Pablo sa 1 Corinto, sinabi ni Pablo na tayo makahatol sa mga taga-sanlibutan. Kaya pa nga, dahil tayo gawa ng loob ng Diyos, tayo maliligtas. At yung mga tao taga-sanlibutan, hindi sila maliligtas. Eh kung nalimutan mo yun, paano mo sasabihin sa pag-ibig? Yun ang sinasabi namin sa inyo. Di ba? Di pwede. Naalala mo yun, kaya pwede mo sabihin sa pag-ibig. Yun ang sinasabi namin sa inyo. Nang kami naghahat kayo naniwala, gaya anong nangyari sa inyo, dapat sa anong nangyari sa akin, naligtas. Pero siya nakalaala sa mga bagay na ito, di ba? So hindi tayo pwede natulad ng Diyos. Kung nakalimutan na natin ang ating ginawa, ano magiging basiya ng Diyos? Wala po kung ginawa ko, kaya sasabihin ka na ginawa ko. So yun ang makikita rin natin. Kailangan alam natin kung ano natin ginawa para makatulog tayo na mag-tweet na nakatulan. Tuloy po natin. Sa 2 Corinthians 5:10.
Sapagkat kayo tayong lahat ay kailangan marap sa hukuman ni Kristo upang maabot sa paggamit at kabayaran sa mga tanging na ginawa niya. Di ba kang ginapag-usapan kung di mo na alam kung makikita tao? Saka makita ng katawa, makita mo naman. So wala mo kung ginawa mo. Sa batch 7 ito, tingnan niyo, ito mga tayo na patay na, di ba? Alam ko na mag-ulit. Sa akin na rin, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo na ito siya ng isa yung pangalan. At nagpanalis na mga Diyos sa yung pangalan. Nasa yung pangalan, gawapin na marami gawapin. Pero sabihin, mga boyfriend, paano ko patay na? Di ba yung pagkain mo buhay na mag-ulit? Bakit alam nila kung anong ginawa nila? Siyempre, buhay pa sila, ang tao yun. Pero siyempre, pakain na nila. Kasi yung nagpapalat, ano magsasabi nila kung hindi nila alam kung ano yung gumawa nila sa iyo? So, magiging na natin. Alam natin ang natin ginawa. Kaya nga tayo naghihintay ng mga kalahatan sa mga dating ng Panginoon. Hindi natin yung buhay, naghihintay ng mga kalahatan. Pati yung patay na. Hinihintay nila ang dating ng Panginoon. Parang wala na alam-alam. Papalit na galaan na yun. Wala. So, ibig sabihin, namatay tayo, na pa rin natin. Ang ginawa natin, meron pa rin tayo na sa kaya-kaya. Pero kasabi nila, kung walang pa rin natin nangyari sa nakaraang panahon, at alam natin na meron tayo mga kapalan, kaibigan ng iba na, para tayo magiging masaya sa natin. Ito po'y totoo sa bawat sa atin. Meron tayo mga kapatid, meron tayo mga kulang, naging maliligtas. Sabi ko, naalala ko rin yung mga tao yung maliligtas. Paano sila kanya? Paano tayo magiging masaya sa natin? Pero hindi totoo yun. Si Jesus, pinapahalo si Judas. Pinahalo si Judas. Si Judas, hindi siya naligtas. So, ang ating Panginoon, hindi siya pwede maging masaya sa langit. Bakit? Dahil alam si Judas, hindi maliligtas. Tingnan mo natin, pasaya natin. Kalasan natin ang buhay. Ako yung pinagkasama ni Kristo at di na ako nabubuhay. Kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay niya, nabubuhay ko ito sa Ama. Kaya nabubuhay ko sa panamagitan at pananampalataya. Siya nabubuhay Diyos sa akin yung nagmahal, nagbigay na ganyan sarili dahil sa akin. Siya ang partial ko. Meron siya kamag-anak na hindi mahiligtas. So hindi na siya magiging masaya sa natin. Dahil meron siya kanaaral na magkamag-anak niya, hindi mahiligtas. Yung mga kababayan ka, alam na hindi mahiligtas. So, hindi na siya magiging masaya sa langit. So, John chapter 13, verse 1. Bago mag-pista ng Pascual ng Jesus na tumating na ang oras na kanyang pagpanos sa nagotang ito patungo sa Ama. Yawag na mahal niya ang kanyang sarili kanya ay nakas sa kutan. Sila yung kanyang binamahal niya sa katapsan. So, ang ating Panginoon, pinahan si Judas. At sila si Deligtas. So, ang ating Panginoon, habang nakalala niya yun, isa maging masaya sa lalaki. Hindi, magiging masaya sa lalaki. Patotoo niya. Hindi na tayo kaya maghintay pa sa langit para makita natin ang katutuhan ng ganito. Kahit sa lupa pa. Meron tayo magkamag-anak ng Kristiyano. Dahil pa meron tayo kamag-anak ng Kristiyano, hindi tayo magiging masaya sa mga Kristiyano. At tinutog na natin yun. Wala tayong magagawa ito. Ayaw nila maligtas, wala tayong magagawa ito. Pwede mo sabihin na tayo ayaw maligtas, hindi tayo magiging masaya sa lupa. Pero naman siya, okay naman tao. Wala sila, hindi natin maligtas. Sabay pinagkaroon na sila, at sinaraling niya ang magkatupa sa kanyang tanan, mga naman kalimutan sa kaliwa. Sinuta sila sa kaliwa. So, yun ay maalala ng Panginoon, o maalala ng mga apostol, na si Judas nilaligtas, so hindi siya magiging masaya sa langit. Ito na di ba? Pinalaman ng Diyos at tayo magiging masaya sa langit. At hindi tayo din natin malilimutan ang mga tao na nilaligtas. Wala tayo magagawa para sa kanila. Meron mekanismong tao na tinatanggap yung mga bagay. Tinatanggap natin yung mga bagay. Wala tayong magagawa. Kung ay maligtas ng tao, wala tayong magagawa. Hindi natin matutulog at sarili natin na maging malungkot tayo ng punta o maging malungkot tayo sa lahat. Hindi natin matutulog natin sa pagkakalang tao. So kahit alam natin na may mga tao na maliligtas, at alam natin sa natin, hindi natin malilimutan yun. Hindi mo sila na maging malungkot tayo.
Wala tayong magagawa para sa kanila. Yun ang pinili nila eh. Iba sa panahon sa kahit anak mo pa eh. Pinili na rin ang sumabaw. Kasi mula magandun ka. Pero nakakagin na rin. Wala pa. Kailangan mo pa po yung sa aking pagdating ko. So, Diyos, ang naging masaya sa aking pagdating ko sa Panginoon. Kahit ito tutuloy na. Meron na tayo mga pamagana, kaibigan, anak, magulang, di mahal natin, di mahal natin. Dahil sila tapat sa akin para matulong tayo. Totoo meron sakit sa puso, pero eventually, bumawala yan. Bakit? Tulong mo. Wala kang nangyayari siya kung hindi mo kakalimutan sa puso mo. So sa langit tayo pinakuha, tayo maging masaya. So tayo maging masaya. Paano yung mga kamagaran natin na ginawa? Wala kong magagawa pa siya. Hindi na. Hindi natin kailangan isip sino na yung bagong punta mo sa langit. Bumila ko na lang. Harap natin nagkaligtasan mag-decide tayo para sa ating sarili. Wala tayong magagawa para sa iyo. Kahit ang Diyos, sabi magagawa sa langit. Dahil meron na punta sa impyerno, hindi. Hindi siya, ayaw na naman ligtas. So, gusto na pumunta. Magiging malapot pa Diyos. Magiging masaya siya dahil may mga tao sumunod sa kanya. So, hindi yung argument na wala na tayo alam sa lupa, kaya magiging sa langit. Hindi ka na yung pag nakalimutan mo na mga bagay, hindi na ikaw yun. Mga tao, yung mga yun. Kaya tayo magiging masaya sa langit, kaya tayo natin na meron tayo malapit sa ating hindi maliligtas. Tingnan ko lang, doon sa transfiguration, si Pedro, nakilala si Elijah at si Moses, pero ibang itsuran nila. Siyempre, kaya transfiguration, ibang nagpapakon nila eh. Kaya makita natin, si Moses, si Elijah, tingnan nila Panginoon, at nag-uusap sila. Pero wala sila doon sa physical nila katawan. Sa Lucas chapter 9, 31. At bigla may dalawang lagi na ipag-uusap sa kanya. Sino Moises at Elias? Paano makikipag ko si Moises at Elias sa ating Panginoon? Kilala nila kung sino ating Panginoon. Na nagpakita sa lalatian, nag-usap tungkol sa pagparang niya na malapit ang next. Kasi kumparan sa Jerusalem, alam mo ni Moises at Elijah, yung tumatay ng bagyo, alam niya, nahihulay. Magkikipag-usap sila sa ating Panginoon. Kung wala na sila nalala, paano na nalaman yun? Kung nalimutan nila yung nabasa na sa Old Testament, ating pinay sa kayo ng Diyos sa Old Testament, paano sa magkikipag-usap sa ating Panginoon? Tungkol sa bagay na yung una sa Old Testament. Ang Diyos, kahit patay na sila, kung sa mga bagay na alam nila, kung sila yung buhay pa. Kaya yung natin, alala si Moises at si Elias, tungkol sa nabasa nila sa Old Testament, ay di wala na silang pag-uusapan. Hindi, meron silang pinag-uusapan. Tungkol sa pampano lang natin ang Panginoon. So lang nila. Hindi na pinag-uusapan nila. So yung hindi ka natin, kasi aalaman. Kahit sila po ay may pagbabato, yung pagbabato sa kailang natawa, walang pagkain na. Si Moises, si Moises pa rin. Si Elias, yung ating Panginoon, sumunod na natin. Ang mga tao, kapag sila Espiritu, kung sa tayo patay na, ay hindi naman wala sila tagdino. Pero sila pagkakinan na. Otherwise, paano nakilala ni Moises si Elias? Paano nakilala sa Moises? Ang nakilala natin Panginoon. Kung wala tayong parang pagkakinan na, sila pa rin ay kinikilala doon sa kanilang pagkakilala sa lupa. Si Elias, Elijah pa rin. Si Moises pa rin. Nagpatuloy kayo ng pag-Elijah, Moises, kung sila patay na. So kung kayo si Moises, sino si Moises? Si Moises, ito yung tao rin na Moises sa malawag ito, at ito ang kanyang kaisipan. Sino si Moises? Hindi nagbago ito. Imagine mo natin, na wala aming malaala, hindi nagkawin tama. Makapalimis mo, hindi mo papakita pangalan, hindi mo na alam. Kung wala kayong alaala, alaman, hindi mo. Pero hindi mo kakilala sila. So, ibig sabihin, dito sa binasa natin ito, pagdating natin sa natin, magkakakilala pa rin tayo. Na parang tayo nasa lupa.
Walang pagkakaiba. Maliban ka, dahil may katawan mo. At hindi ka naman. Ito yung nagpapatunay sa atin. Pagka tayo espiritu, ang isupusin natin sa espiritu, walang anyo, walang forma, hindi, totoo yun. Bakit tayo kilala na bahagil? Ang Diyos sa langit. At bakit paano natin kilala ang Diyos sa bahagil? Kung wala sila ng Diyos. Pero siya, hindi ka tulad na kanila natin dito. Pero isang Diyos, may espiritu. Meron pa rin pagkakilala. Pero doon natin makikita. Si Pablo po, siya po ay, si Pablo si buhay, nakaramit siya sa ikatlula. Nasabi niya, yung bagay na nakita ko doon narinig kanya, hindi ko pwede sabihin. Ito po lang ni Pablo, masahin natin. Kailangan ko yung magpalaki. Bakit siya nagpapalaki? Dahil hindi siya kinikilala bilang apostol. Ito kaya, nagawa niyo ito kaya, nagawa ko ito kaya. Kailangan ko magmalaki kahit hindi ako kahit ito hindi napakipaginawa dahil mas magyayabang. Ngunit ako'y magpapatuloy sa mga pagkitay at mga pakailan ng Panginoon. Kilala ko sa lalaki kay Kristo, siya ba ito ako yun? Mayroon lang 4 na taon na nakaharaan. Nila sa ikatlong langit. Kung nasa katawan man, nasa labas ng katawan, hindi ko alam kasi natin. At Diyos ang nakakaalam. At nalalaman ko ng tao ito, kung nasa katawan ba o nasa labas ng katawan, hindi ko alam ang Diyos ang nakakaalam. Ay nila po itaas ito sa paraiso, madalit at sa kanadig na mga salita, hindi dapat sabihin na hindi pinahintulad sa tao na ulit. Ano pagkakaiba ni Pablo? Wala. Kaya siya nasa katawan o siya nasa espiritu, pareho na. Meron pa rin siya narinig. So, ibig sabihin, kung dating natin sa langit na rin, walang pagkakaiba sa atin ngayon. Kaya na, inuutosan tayo ng Panginoon na magbago. Ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung dating natin sa langit, tayo pa rin ang tao yun. Kaya hindi tayo magbabago, sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka natin sa langit. Ikaw pa rin ang tao yun. Na hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos. So, yung makikita natin, ito pa siya natin, hindi niya alam. Kung siya sa katawan, kung sa labas ng kalimutan ka, pero yung pagkain mo pa. Wala. Kung siya nasa kanyang katawan, pero pa siya narinig at pagkabarin dapat sabihin. Kung siya nasa labas ng kanyang katawan, pero pa siya narinig at salita niya dapat sabihin. So, mga pagkakaiba. So, meron din pag-umarik natin, wala nang pagkakaiba. Ang wala lang sa atin, itong katawan nito. Pero yung dati tayo pa rin yun. Yung personality ng tao yun, yung pa rin yun. Hindi magpapalo. So, ito nakita natin, punta sa langit, sa ikatulad, sabi natin ng paraiso kanya. Hindi alam kung siya nasa kanya ang kawan, wala. Ang Diyos lang, nakakala kanya, pero ganun pa rin siya. Siya po sa Paulo pa rin. Meron pa rin siya principal, meron siya narinig, at papapangin dapat sabihin. Kung walang pagkakaiba, patay tayo o buhay, gano'n pa rin tayo, siya pa rin tayo. Si Pablo po ay nangaral sa Thessalonica. At ito kung iglesia sa Thessalonica, isasabi ka na maging ng mga Kristiyano na nakasama ng mga sarap mo. Yung mamalaki niya, ako naman palataya na mga sa Thessalonica. Ito po sa 1 Thessalonians chapter 9 to verse 20. Sapagkat ang aming pag-asa, ang lalatan, o puto-puto ng kapurihan, sa harapan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagdating, hindi pa kayo kayo. So pagdating ng Panginoon kanya, kayo ang aming kagalakan at kapurihan. Sino? Ang taga-Thessalonica. Sapagkat kayo ang aming kalalakihan, kagalakan kayo. Kung sabi, sa pagpapagod ni Pablo sa Thessalonica, ay naging mabuting pagpapagod. Kaya sabi niya, pwede namin magmalaki na kayo nga ng kalalakihan. Kaya pagdating ng Panginoon. Ito ang problema. Ano kung wala na sila nalang? Si Pablo, hindi na niya kilala ang mga taga-Thessalonica. At ang mga taga-Thessalonica, hindi na kilala si Pablo. Paano siya magiging pagkagaling ng kanyang kalalakihan? Nagkakala po na sila na. Isipin po natin. Sabi niya, sapagkat ano nga sa
Ano ang kanyang pag-asa, nagana na, magpunong ng kapuri at sa kapalalaki, pag-ilabay siya sa kanyang pagdating. Hindi ba kayo kanya? Ibig, pag namatay ka, nakalimutan mo na lahat. Paano mo siya magiging kapuri ng lalaki at kanyang pa? Hindi mo din nakilala kung sila yung nagpasunin niya. Kasi pagkakilala mo rin sila, di ba nagkasunod na, kilala sila Passion Boy, at siya po siya pa, kilala mo nagkasunod nila. Hindi na wala kayo ng kaisipan. At ala-ala, di ba? Tuloy po lang, hindi ka nag-uusap kung paano mo mga kasya ako sa pagkalala. Okay na ang usap niya, ayaw mga taga-kasunod niya. Ano magkalaan niya? Ngunit kami magkapatid, na wala sa inyo, na may uling panahon, sa katawan, hindi sa puso, ay lalo hindi na narapit na makita ng mukha sa pagkatayos namin pupunta sa inyo, lalo siya, ako siya po sa Pablo, na paulit-ulit, na nais makabalik, ulit tinakalan na kami sa tanas. Kasi kami yung makikita natin sa balik panahon na iwalay natin. Kami nalulunod, nananapit kami makita ng mukha. Paano pagdating sa langit kung saan magkailangan? Ano sila mananabig na makita nila ang isang sana sa mukhaan? Ito to yun. Kung bumalik ang Panginoon, mag-aaral siya pa siya para makita sila ng mukhaan. Lalo siguro doon sa alaala na magandang trabaho ng Ebanghelyo sa Thessalonica. Ngayon, sabi sila ang kanyang nag-aalakan, nagkamulihan. Ito yung ikaunan sa kanyang gawain ng iba sa Thessalonica. Paano sa magiging nag-aalakan, nagkamulihan, kung hindi na kilala yung mga taga-Thessalonica? Kilala nila. Hindi na wala. Hindi mo mawala yung kaalaman at ang-aala. Ito pa rin. Kaya nga, malibre kayo si ng iba, kung namatay tayo, wala na tayo alam. Wala na tayo alam sa lupa. Hindi namin tayo namatay. Sa komunikasyon nito, marami na namatay. Yung mga namatay na nauna sa atin, hindi na nila alam ang nangyayari sa atin. The same way, na hindi natin alam ang nangyayari sa atin. Hindi natin alam. Di ba? Brother Armin, namatay ni mamaya, marami sa iba. Brother Pedro, etc. Alam ba natin kung ano nangyayari sa atin? Hindi. Alam ba nila kung ano nangyayari sa atin? Hindi. Yun ang hindi natin alam pag namatay ka. Kung ano pa nangyayari sa lupang ito. Pero yung mga bagay na nangyayari, unang pataw bago namatay tayo. Hindi mo makakalimutan nyo. Bahagi yun ng pag-iigaw. So, kita natin, ang ating memory ay active. Kaya tayo po ay buhay matang. Ang ating buhay sa lupang ito ay maalahan natin. Hindi natin nakakalimutan ito. Pakalawa, kahit na yung nagsipan na may iba, may iba yung ligtas. Naging natin, mapalapit sa akin. Hindi maging dahilan pa yun tayo maging masaya sa natin. Hindi masaya tayo sa natin kasi yun ang parawan ito sa akin. Tingnan niyo, yung transfiguration, yung pagpapawalan yun at Panginoon ng Jesus Christ. Nagpupunta si Pablo sa Paraiso. Alam ni Pablo mga taga-Thessalonica pagdating na yung pinagpapakilala sa atin. Kung nakikilala natin ang isa't isa, pagka namatay na tayo. Ito lang pagbabago. Ikaw pa rin ang tao. Kilala mo. Pag naalala mo mga pangit na nangyayari sa iyo sa lupang ito. At pagdating na walang araw, baka kailangan pa rin natin yung nabuta sa atin. Ganito ang mangyayari sa atin. Pag namatay tayo, hopefully, tayo namatay na tapat, pupunta tayo sa atin, makikilala mo pa rin, mga kapatid ako, nagkasama sa lupa. Kasi parang nag-abroad ka, sumasunod mo sa airport, parang gano'n na. Kumusta na? Matagal na tayo nakikita. Kumusta yung mga tao sa lupa? Gano'n pa rin yun. Walang pagkakita sa atin. Nalalak silang katawan. Yun lang ang namamatay sa tao. Pag kanyang katawan, pero yung tao, hindi siya namamatay. Nandun yung kanyang personality, yung pangalan niya, yung kanyang kaisipan, yung kanyang kakayahan. Nandun pa rin. Hindi mo mawala yan. Kaya pa tayo. So yung sinasabi ng mga saksi ni Jehovah, ang tawag natin sa mga
Ang tawag sa mga tao, mga paniniwala, na pinaniniwala, na meron silang iskaldo, ay materialist. Naniniwala silang tao, walang katawan ito. Na umihinto. Pag namatay, wala kang nagigila, matinda rin katawan, matutulog ka nila. Yung mga Seventh-day Adventist, ganun din. Yung pinagalingan ni Sirena, yung Joseph ganun din. Kaya parang sila materialist. Hindi siya naniniwala sa kaluluwa. Hindi, yung espiritu natin, yun tayo. Kaya patagalan po natin pinag-aralan. Dahil tunay na tao, ito katawan nito. Ang katawan na ito, yung tirahan natin, habang tayo sa lupa. Pag namatay tayo, iwahan natin yung tirahan na ito. Wala lang tayong tirahan. Wala lang tayong physical na katawan. Pero yung tao na sa atin. Yung mismong tao na sa atin. Yun yung espiritu. Kaya kung pumunta tayo sa sementeryo, malayo sinasabi sa inyo, walang tao doon. Ang ano doon, yung labi ng mga tao. Yung mga tao nasa atin. Yun ang mga kausap ko nasa atin. Pupunta na sa doon sa sementeryo, from your point of view, iba yung kasi nakita mo, yung katawan na yun. Pero yung talaga na kilala mo, hindi katawan na yun. Kundi yung tao nakatira, gusto ko naman, hindi nakilala mo. Pag namatay tayo, yun ang makikita mo sa atin. Yun ang makakausap ko, wala ko pagkakita. Paano siya sa lupang ito? Pagdating sa address, tulungan siya. Wala lang siya. Kaya, yun ang ibig sabihin. Ang magiging pasiyan na natin pag hinaharap na kainat na, ay kung tayo na nakinig tapos sa Panginoon. Kaya yan gusto niya makasama sa langit. Kaya binabago tayo ng Panginoon. Para makasama sa langit, ay katulad niya. Yun ang dinalagunan tayo na ba tayo nilalang. Gusto niya magkaroon ng nilalang na katulad niya. Sinira ng kasalanan, nilalang na natin ng Panginoon. At then absolutely, babalik sa langit. Mababasaya natin ang lahat ng Apocalypse doon sa kain. Yung pinakawaling kabanata, sinasabi ng ulang, alaman ko eh. Pero pag may pinakawaling na alaman ko lang, sinasabi lang ng Apocalypse, kung ano nasira sa laman ng ite, yun ang babalik sa langit. Kung ano ang intensyon ng Panginoon, nilalagay tayo sa lupa, yan ang magiging kalagayan natin sa langit. Yung muli na intensyon ng Diyos na magkaroon ng nilala at katulad niya. Kaya binabago tayo ng Panginoon para tayo maging katulad niya. Hindi naman ang gusto makasama ng Panginoon ang mga tao hindi katulad niya. Binabago tayo ng Panginoon. Ito po ating mensahe po sa mga Panginoon. Diyan pa si Brother Israel. Ito po, makasama natin hanggang sa susunod ng mga kaso hindi na sa UAE. Yung iba mga kapatid, siguro, may mga sinasabi. Yung iba na hindi na natin nakasama, malungkot siya, may wala nang kagawa. Hindi na kaya desisyon. Haharapin nila yun, kung hindi ng tanong. Haharapin nila yung mga bagay yun sa mga Diyos. Malungkot siya, pero wala tayong manalo. Tayo kanya-kanya lang kung tayo ligtas sa ating mga sarili. Kahit ito lang sa sarili mo, kung yung ligtas mo, yung kayo. Matutulungan na natin sila, gusto nila. Pero sila mag-design kung ano kayo na gusto nyo. Namalagpag natin sa ito. Pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoon, kung wala makikita ito. Ito, wala pa tayo makikita. Wala pa tayo naranasan na magkakit. Pero pagdating ng Panginoon, doon natin makikita ito. Doon na malagpag. So, bigyan na po natin ito.